Nagtuturo tayo ng usapin ng giving kada January. Except kapag merong mga passages sa scripture na madadaanan sa mga sermon series natin. So kada January, natin to gagawin. Hindi natin to ginagawa whole year. Okay? Kada January natin to ginagawa sa preaching mamaya at ganun din sa Bible class natin. So 3 lessons, today, next Lord's Day, at sa 3rd day. Kasi yung 4th Sunday, accountability meeting. So walang Bible class. So ano yung 3 lesson natin? Una, ngayon, ano yung 3 views sa usapin ng tithing? Next Lord's Day, titignan natin yung tithing mula Old Testament hanggang New Testament. Ano yung progress nito? Ano yung tinuturo mula sa creation hanggang sa New Covenant pagdating sa usapin ng tithing? At sa pangatlong lesson natin, ano yung blessing ng Christian giving? Bakit blessed to give? Diba sabi ni Christ yun sa Acts, sabi ni Apostle Paul, no, it is more blessed to give than to receive. Bakit blessed to give? Bakit pinagpapala ka? Bakit kung sino yung nagbibigay, sila yung pinagpapala? Yun yung 3rd lesson natin sa usapin ng Christian giving. So, ayun yung 3 lessons. So, ngayon, ang titignan natin ay yung 3 views on tithing. So, sisimulan natin ito kay John MacArthur. Si John MacArthur, may siyang libro. Yung libro niya ay pinamagatang, Whose Money Is It Anyway? Kaninong pera ba yan? Ito yung sabi ni John MacArthur. Sabi niya, the credibility of our Christianity is at stake in the handling of our funds. That's why we must treat money as stewardship. If your employer gives you $100 to buy something for him and then demands an accounting of how you spend the money, you're going to take a good care of the money. Sabi niya. But if you have $100 of your own money, sarili mo, then you will spend it how you please. Ito na yung tanong niya, but whose money is it really? The answer is God's. So, kung meron ka employer at mag-account ka sa kanya sa lahat ng ginagastos para sa company o anuman sa usapin ng trabaho, how much more of an account will you have to give to God for how you spend His money? But you have an enemy to your stewardship of God's money. The world wants you to use all your money so that you don't have any left to give. Okay. Utos ng Diyos, sa kanyang pera yan, gastusin natin sa paraan niya, sa kung paano niya gusto tayong mag-handle ng pananalapi. Pero ang mundo, gusto ng mundo na gamitin natin ang ating mga pananalapi para wala na tayong maibibigay. Undoubtedly, sa panahon natin ngayon, we live in an indulgent, materialistic culture, and that takes a toll on our giving. So, introduction lang yan para maintindihan natin sa usapin ng pag-aaralan natin all throughout the three lessons. Ito ay usapin ng pera ng Diyos. Okay? Una-una isipin natin, ito'y pera ng Diyos. Ito'y sa Kanya. Hindi kinukuha ng Diyos yung hindi sa Kanya. Hindi ganun yung Diyos. So, anong definition natin ng tithing? What's the definition? Ang tithing, it is an act of setting apart or giving 1/10% of one's increase to God as an act of worship, acknowledging that all provisions belong to Him. Ang basic definition ng tithing ay yung 10% ng lahat ng meron tayo ay binibigay sa Diyos para sa usapin ng worship. Leviticus 27 verse 30. Sabi dito, sa Old Testament ito, di ba? Old Covenant. Sabi doon, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees. Kasi ito yung kabuhayan nila dati. Belongs to who? To the Lord. It is holy to the Lord. Ang ibig sabihin ng tithe ay 10th. At ano daw yung kukuhanan ng 10th? Yung everything. Lahat, pinagsama-sama, yung 10th ang kukuhain mula doon. So every profit that we make, anong sinabi doon? It is holy to the
Lord. Sinabi, it belongs to the Lord. No? Lahat ng ikapu ay para sa Panginoon. So by the way, kapag sinabi sa Old Covenant na yung tenth ay ibibigay sa Panginoon, yung tenth na yon, it represents the whole. No? Yung 10%, nire-represent niya yung lahat. Kaya pag sinabi ng Panginoon na ibibigay mo yung ika-10 bahagi, inire-represent mo na ibinibigay ko sa lahat, sa Panginoon yung lahat. No, representative iyon, katulad nung iba yung mga naririnig na at nababasa sa Old Testament na first fruits. Yung first fruit ay usapin ng it represents the whole. No, it represents yung lahat. So yung 10th ay representative ng lahat, ultimately lahat ay sa Diyos. Sa Kanya mismo yung lahat ng iyon. Pero yung ikapu na iyon, it is to God's in a special or in a sacred manner. Kaya sinabi doon, it is holy to the Lord. Pag sinabing holy, ano yung holy? Set apart. Pag sinabing holy, it is set apart for God's purposes, sa mga paraan ng Panginoon. Sa Lumang Tipan, sa Old Covenant, merong 3 uri ng tithing sa Mosaic Law. Ito yung 3 yan. Una, Levitical tithe. Pangalawa, festival tithe. At pangatlo, yung the poor tithe. 3 yun. Hindi isa lang yung tithing, 3. Major tithing. Yung Levitical tithe, kada taon, kasi hindi sila katulad natin na monthly yung kita. Sa panahon nila, yung kita nila ay yearly. Kasi ang kanilang kabuhayan ay yung pagtatanim sa lupa, kaya sinabi, yung fruit ng kanilang mga kabuhayan. So sa loob ng isang taon, ng lahat ng inani nila, yung ikapu, yung 10th, ay ibibigay doon sa kanilang temple. No? At yung ikapung bahagi na yon ay para sa mga Levites. Sino yung mga Levites? Sila yung walang lupa, sila yung isa sa 12 na tribes na walang pagmamay-ari. Sila ay nakadesignate para sa temple work. Ang buong buhay nila ay sa usapin ng temple work. So yung 10th nila, ibibigay nila sa Levites, yung 11 tribes, crops, livestock, mga pag-ani, mga hayop, ibibigay nila. Para saan yon? Yun yung gagawin para kita ng mga Levites. No? Levitical tithe. 10% ng isang buong taon na ani nila o profit nila sa kanilang mga paghahayupan. So, support ito para sa worship ng Panginoon sa Levitical tithe. So, by the way, yung mga Levites, di ba may nakuha sila na 10th. Yung 10th nun, ibibigay rin nila para naman sa mga priests, sa mga pare doon sa Lumang Tipan. So yung mga Levites, nagtatithe sila ng 10th of the 10th para naman sa mga priests. Ang mga Levite, sa kanila yung lineage ng mga priests. Ang lahat ng priest ay Levite, pero hindi lahat ng Levite ay priest. No? So, yan yung Levitical tithe. Pangalawa, festival tithe, kasi 7 years yung taon ng pagbilang nila. So sa first year, second year, fourth year, at fifth year, magbibigay ulit yung Israelites ng 10th. May 10th silang ihihiwalay, pupunta sila sa feast sa Jerusalem, at ang gagawin nila sa ikapung yon, kakainin nila. Hindi nila yung ibibigay. Yung nagbigay, para sa kanila yon. So, i-enjoy nila yung 10th na yon in remembrance for the Lord. So, hindi nila binibigay yon, kinakain nila yon sa harapan ng Panginoon. So, ayan yung pangalawa, festival tithe. Pangatlong tithe ay yung the poor tithe. Sa year 3 at year 6, kasi year 7, jubilee yan eh. Bawal na magtanim, bawal mag-ani, papahingahin yung lupa. So, sa year 6, 3 at 6, walang festival tithe, magbibigay sila ng 10th nila, at itong 10th na ito ay para sa mga may hirap. Para ito sa mga foreigners, hindi taga doon, pumunta doon. Para ito sa orphans, walang magulang. Para ito sa mga widows, sa mga namatayan ng asawa. So, inutusan sila ng Panginoon para sa tithe, para sa mga the poor tithe.
Now, ano yung purposes ng tithing? Tatlo. Na bahagian na natin, na hapyawan na natin yon. Una, sa Old Covenant, ang purpose ng tithing ay to provide aid for the poor tithe, no? So, talagang para doon yon. Pangalawa, bilang income ng Levites at ng priests, para talaga doon yung tithing na yon. At pangatlo, to support the temple and probably other meeting houses. Kasi yung temple work, maraming ginagawa dyan. Mine-maintain nila yung mga sacrifices, yung mga nag-maintain noon, yun ay para doon yung tithing. No? Pero ang pinaka-main purpose noon, yung Deuteronomy 14:20, by the way, tungkol yan sa festival tithe. No? Pero ito yung main purpose. Bakit sila magta-tithe? That you may learn to fear the Lord your God always. Na maging sa kanilang finances, sa kanilang material blessings, they fear the Lord. Magkakaroon sila ng takot sa Panginoon, paggalang sa Panginoon, mataas sa pagtingin sa Panginoon, maging sa kanilang mga material things. Now, punta tayo sa main question, sa 3 views. Ang tithing ba ay applicable or binding hanggang ngayon para sa mga Christians na nasa New Covenant? Again, uulitin natin to at mas titignan natin closer next Lord's Day yung progress niya sa buong Bible. Pero ano yung 3 views? Unang view, ang tithing ay para ngayon. Applicable siya ngayon. Pangalawang view, ang tithing ay hindi na applicable sa Christians ngayon. At ang pangatlong view, ang tithing ay instructive. May matututunan tayo dito para sa New Covenant giving. At yung pangatlo, I will argue, ito ang tamang posisyon at tinuturo ng scriptures. Pero tignan natin sila isa-isa. Ano? So number 1, position 1. Hanggang ngayon, dapat may tithing. Ano yung mga arguments? 3 arguments. Una, sabi ng mga nag-hold sa position na ito, bago pa dumating si Moses, yung Mosaic Law, may tithing na. Therefore, nung dumating si Jesus at inabrogate, binura na yung Mosaic Law, hindi daw nabura yung utos ng tithing. Yun yung main first argument. Kung bago dumating si Moses, ay may tithing na, therefore, pagkatapos ni Moses, existing pa rin yung command sa usapin ng tithing. So, totoo naman, no? Bago dumating si Moses, may tithing na kay Abraham at kay Jacob. Kay Abraham, tignan natin. Sabi sa Genesis 14:20, naalala nyo, nung tinalo ni Abraham yung 4 kings para iligtas yung kanyang pamangkin na si Lot, tinalo ni Abraham. Nakita niya, na-encounter niya si Melchizedek. At lahat ng mga spoils of war na nakuha niya, yung ikapunon, binigay niya kay Melchizedek. Sabi dun sa Genesis 14:20, and Abraham, hindi pa Abraham, Abram pa lang. And Abram gave him 1/10 of everything. So yung tithing dito ay a form of giving. Pero ito ay tithing, but it is not a tithing that is, mali yan, but it is a tithing that is pre-Mosaic, bago pa. Ito ay giving to the Lord. Wala pa yung institution nito sa Mosaic Law. So, sa New Testament, mga kapatid, I would argue na hindi nagpapatuloy yung tithing dahil dito, pero may nagpapatuloy na law ng giving. Mamaya tutunghayan natin yan, no? So, hindi tinuturo sa text na to na existing yung tithing, therefore, applicable siya sa atin hanggang ngayon. Kung di tinuturo nito bago pa si Moses, meron ng sense ng giving. Meron ng sense ng a portion of my material things ay para talaga sa
Panginoon. I would argue later, ganon din kay Cain at Abel, no? Sa una pa lang. Hindi tithes, pero may giving to the Lord. Pangalawa, ang argument nila. So una, again, hindi ibig sabihin nito na may tithing dito ay existing na siya sa New Testament, kung hindi existing yung moral law nito. So number 2, sa Matthew 23 verse 23, kinondemn ni Jesus yung mga Pharisees, at ito yung sabi niya, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe." Nagtatithe daw yung Pharisees. "And have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. Those you ought to have done without neglecting the others." So sinasabi nila, kita mo, sabi ni Jesus, sa panahon nila Jesus, existing pa yung tithing. At huwag daw yun kaliligtaan. Ngayon, gusto kong alalahanin natin na yung panahon ni Jesus nung mabuhay pa siya, Old Testament pa yon. Hindi New Testament. Ang usapin ng New Testament ay yung death at resurrection ni Christ. Doon pa lang, at maging yun, transition yun sa usapin ng New Covenant. No? Hindi ibig sabihin na dito sa Matthew 23, ito ay full-fledged New Testament time na. No, it's not. Wala pa. Transition pa lang. Papunta pa lang doon sa New Testament kung saan iaalay ni Jesus yung kanyang sarili. No? So, yung Matthew 23 verse 23, ina-affirm ni Jesus na yung tithing ay part ng law. Kasi sila yung mga Hudyo. Hudyo yung Pharisees. Hudyo sila. Hindi Gentiles yung pinag-uusapan dito. So, ina-affirm ni Jesus na applicable ito sa mga kasama niya. Hindi sinasabi ni Jesus dito na ito ay after ng death niya, after ng abrogation niya ng Mosaic law, ito ay existing. No, Pharisees kausap niya, no, mga Hudyo. So, also sa Matthew 24, in-announce yung destruction ng temple. Later on, sinabi niya, mawawasak yung Mosaic law. Pangatlo na argument para tuloy daw ang tithing hanggang ngayon. Ito, medyo practical na yung reason. The church needs a clear, objective standard for giving. Kasi daw, kapag walang objective percentage at walang objective na numbers yung giving, magiging subjective daw tayo. At mahirap proceed sa usapin ng church funds. Pero ang sagot natin dito, yung proper understanding ng scriptures ang dapat mag-bind sa conscience natin kahit na mahirap siyang i-regulate. No? Ganon tayo mag-isip. Hindi dahil practical gagawin. Hindi dahil mas madali kung tenth na lang lahat. Hindi ganon tayo mag-isip. Mag-iisip tayo, anong sabi ng scripture? Yun yung gagawin natin kahit mas mahirap. Kahit mas hindi black and white. Kahit na mas sasabihin na subjective. I will say na totoong may subjective part dito pero may objective part dito. So yung position na ito na hanggang ngayon dapat ay mag-tithes, it is too simplistic and too formulaic. At prone ito sa legalistic regulations. No? Ang isang mananampalataya na faithful sa pagbibigay ng kanyang 10% sa usapin ng giving, ito'y maganda, hindi ito mali, ito'y maganda, I would argue later, pero we can easily fall into the trap ng works righteousness. Kapag sinabi natin, tenth lang, yun lang, tapos ang usapan. Mag-fall tayo sa trap ng works righteousness. Naalala niyo yung publican and Pharisee? Na kinuwento ni Jesus? Ano yung sinabi ng Pharisee? Ano sabi ng Pharisee? Luke 18, verse 11 to 12, "God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector." Sabi ng Pharisee, "I fast twice a week. I give tithes of all that I get." Ito yung problema ng Pharisees eh. Hindi sila lumalabas doon sa requirement ng law. Hindi nila chinecheck yung heart nila. Ang iniisip lang nila, nagawa ko itong percent na ito, na ibigay ko kung ano yung formulaic, simplistic, okay na. Sa Panginoon, hindi ganon.
merong greater matter sa usapin ng Christian giving more than the percentage. At ang greater matter ay pwedeng ma-overshadow kung sasabihin natin na hindi, 10% lang, that's it. Ano yung greater matter sa usapin ng Christian giving? Gratitude, pagpapasalamat, generosity, self-sacrifice. Yan mismo sinabi ni Jesus, may weightier matters kesa dito. So, ang assessment natin dito na sa position na binding to hanggang ngayon, brothers, this is commendable. Maganda ito. At I would argue later, dito tayo magsisimula, pero hindi ito yung katapusan. Dito tayo magsisimula, pero hindi ito yung end goal. No? So this perspective is commendable, but it is insufficient. Hindi dapat maisip natin na, hindi, nabigay ko na yung 10, tapos ang usapan. No. Yun yung weakness ng position na ito. Hindi tapos ang usapan sa usapin ng 10th. Pangalawa, na view. Ang second view ay, hindi na siya required ngayon. So ano yung argument ng nagsasabi na, hindi na siya required ngayon? Sinasabi naman nila na, okay, ang tithing ay under ng Mosaic Law, at ang Mosaic Law ay abrogated na ni Christ kasi finulfill niya na eh. Diba? Tinupad na ni Christ lahat ng buong Mosaic Law. Therefore, tapos na yon. Yun yung argument nila. Tapos na ang Mosaic Covenant, wala tayo sa Mosaic Covenant, hindi tayo required mag-tithe. At sasabihin natin, yes, amen. Totoo yun. Hindi tayo under ng Mosaic Law. Amen. Pero, wait lang. So, kung yung first position ay pwede maging prone sa self-righteousness, pwede maging prone sa legalism, etong second view naman, pwede maging prone sa antinomianism. Ibig sabihin, pwede maging prone na, kita mo, hindi na ako under ng Mosaic Law, pwede ko nang gawin ng kahit anong isipin ko sa pera ko. Pera ko na to. Oops, sandali lang. Sino may sabi? Wala pwede makailam sa pera ko. Oops, wait lang. Pag-aralan natin. Ang sagot natin dito, yung ceremonial aspects ng Mosaic Law, totoong abrogated siya. Pero yung moral law na nakapaloob doon sa Mosaic Law, existing siya hanggang ngayon. So kaya sa usapin ng tithing, kailangan natin ma-distinguish alin dito yung positive law na wala na. Hindi na siya existing hanggang ngayon sa atin. At ano yung moral law ng tithing na hanggang ngayon ay applicable para sa atin. No? So next. Eto, gusto nating paghiwalayin siya at tignan siyang maigi. No? Pag sinabi natin na review lang tayo. Pag sinabi natin na positive law, ito yung mga utos ng Diyos na hindi moral. Pero, ito ay utos sa specific people at sa specific people na nasa loob ng isang covenant at kailangan nilang sundin iyon. Pero hindi moral yon. Example. Nung sinabi ng Panginoon kay Adam, wag mo kainin yung prutas sa tree of life, sa tree of knowledge and good and evil. Masama bang kumain ng prutas? Masama bang pumita sa puno? Hindi. Morally bad ba na pumunta ka sa isang puno, kunin mo yung bunga niya? Hindi. Hindi morally bad yun. Pero dahil utos ng Panginoon na wag mong gawin yan, positive law siya. Para lang yun kay Adam and Eve. Hindi na yun utos sa atin. Ano pa yung mga positive laws? Circumcision. Yung pagtutuli. Meron bang mabuti sa paghiwa doon sa balat ng ari ng lalaki? Is there anything morally good na kapag hindi ka sinircumcise, kasamaan? Wala. Morally, yon ay hindi usapin ng morality, positive law yon. Ibig sabihin, ito ay mga bagay na inutos ng Diyos sa isang specific people na hindi binding sa lahat ng tao. Sa New Testament, meron din tayong mga positive laws. Ano yon? Ano yung nire-require sa atin ng Panginoon ngayon na hindi nire-require sa Old Testament?
hindi rin i-require sa glory. Ano yan? Baptism at Lord's Supper. Positive law. Hindi, walang binabaptize sa Old Testament. Para lang yun sa atin, ng mga believers sa New Covenant. Meron bang maganda o morally good kapag nilubog mo yung isang tao? Walang morally good doon. At yung pagkain ng tinapay at pag-alak sa gathering, hindi yun morally good in and of itself. Nagiging good siya dahil utos siya ng Panginoon. No? So, yun yung usapin ng positive law. Pero, sa mga positive laws na yon, merong nakapaloob ng mga moral commandments. Yung moral law, ano ba yung mabuti, abiding ito sa lahat ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon, mula creation hanggang glory, binding siya. Hindi siya pwedeng mawala. Yun yung moral law. Yun ay summarize sa 10 Commandments, sa Decalogue. No? It binds all people at all times at yun ay nagre-reflect sa unchanging righteousness ng Diyos. Ang moral law ay nagpapakita kung sino yung Diyos. No? Lahat ng commandments, nagpapakita kung sino yung Diyos. Bakit bawal ang adultery? Kasi hindi unfaithful ang Diyos. Bakit bawal ang pagnanakaw? Kasi hindi magnanakaw ang Diyos. Siya ay tagapagbigay. Bakit bawal magsinungaling? Dahil ang Diyos ay nagsasabi palagi ng katotohanan. Hindi siya sinungaling. Bakit bawal ang covetousness? Kasi hindi naiinggit ang Diyos. Siya ay perfectly content. No? So lahat ng commandments niya ay nagre-reflect ng kanyang character. Yun yung moral law. No? So pag pinag-usapan natin yung tithes, dapat nating isipin ano yung ceremonial, positive, at ano yung moral law dito. So, we would say na yung positive law sa tithing ay yung specific percentage. Specific percentage at specific na purposes niya. Sa Old Testament, ang sinabi sa kanila at tenth. Specific percentage yun. Pero prior, walang pinag-uusapan na percentage. Kaya pag sa New Testament po, wala kayong makikitang word na tithing. Wala na kayong makikitang word na percentage. Ang sinasabi na sa New Testament, cheerful giving, they are generous, liberal. Yan na yung makikita nyo ng mga wording sa New Testament. Kasi ang hindi na nag-persist sa New Testament ay yung positive law. Tapos na. Pero ano yung nag-persist? Ano yung moral law? At all times, we should honor God with our substance. Yun yung moral law. Binding yun. Mula pa lang sa creation, hanggang sa new creation, walang panahon na hindi mo dapat i-honor yung Diyos sa kung ano yung meron ka. Palagi. Yun ay hindi matatapos. Ano? So, next. Sa 8th commandment, ito yung moral law. Ano yung moral law sa 10 commandments? Yung 8th. You shall not steal. Moral law yan. Nakapaloob yan dun sa utos ng tithing. Huwag ka magnakaw. Kaya sa Malakay chapter 3, sinabi ng Diyos nung hindi sila nagtatithe sa Old Covenant, ninanakawan mo ko. Binabali mo yung moral law ng tithing, kaya pinagnanakawan mo ko. So ano yung moral law ng tithing? Usapin ng stealing at giving. No? Kaya sa New Testament, nag-persist pa rin itong you shall not steal. Ano na yung itsura niya sa New Testament? Ephesians 4, verse 28. Sabi doon, let the thief no longer steal, but rather let him labor. Yung magnanakaw, wag na magnakaw. Kung hindi, magtrabaho siya, doing honest work with his own hands, so that he may have some to share with anyone in need. Ito yung moral law. It transcends covenants. Transcovenantal siya. Wala siyang pinipiling covenant. Sa buong kasaysayan hanggang sa eternity, binding yung moral law ng usapin ng giving. No. So, yung argument kanina na, paano si Abraham, si Jacob nagtatithe? Exactly. Kasi etong command, yung moral law na dapat nating ibigay yung portion ng substance natin, it's binding bago pa ang Mosaic Covenant.
No? And I would argue, even sa panahon pa lang ng anak nila ni Adam and Eve, anong ginawa ni Cain at Abel? Ba't sila nag-away? Ang ginawa nila? Kumuha sila ng portion sa Genesis 4 ng kanilang pangkabuhayan. Kabuhayan ni Abel yun eh, yung kinuha niyang sheep. Kabuhayan ni Cain yun eh, yung portion ng kanyang tanim. Walang sinabing tenth. Pero may sinabi, in-offer nila sa Panginoon. So yung giving ng portion ng substance natin, it transcends all covenants. Kahit anong panahon, ito ay nag-e-exist. So, ang assessment natin dito sa position number 2, sasabihin natin, Amen, Amen, hindi na binding yung tithing sa New Covenant, pero yung moral substance niya hanggang sa New Covenant. Sa New Covenant, dapat pa rin tayo magbigay para sa Panginoon. Yun yung answer natin dito. Dahil hindi tayo legalistic, hindi rin tayo antinomian. No? So, position number 3, ito yung position natin. Position number 3, ang tithing ay instructive sa panahon natin ngayon. So, yes, ang tithing bilang, yung tinuturo ng tithing ay proportionate giving. Ng 10% ng profits nila, yung tithing ng Mosaic Law, ay may matututunan tayo doon kung paano tayo magbibigay ng malaya sa New Testament. May matututunan tayo sa Old Covenant giving para sa ating New Covenant giving. Sabi ni Joseph Pipa Jr., sabi ni Joseph Pipa Jr. sa book niya, Biblical Stewardship and Tithing, small book lang to, sabi niya, by the principle of equity, ibig sabihin ng equity ay yung moral law na pwede nating matutunan mula sa Mosaic Law. By the principle of equity, it can be demonstrated that the tithe should remain the foundation of Christian giving. What do I mean? The genius of tithing is that it is a stated proportion of one's income. Ang genius daw ng tithing ay merong proportion doon sa kanyang buong kinikita, kabuhayan. The New Testament implicitly teaches the responsibility of, important yung word na yon, proportionate giving. Sa usapin ng pagbibigay sa New Testament, mababasa natin palagi sa mga New Testament texts ay ito, Acts 11:29. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. Ano daw yung pagbibigay nila? According to his ability. Ang ibig sabihin ng Greek word doon, according to his ability, financial ability. No? According sa kinikita niya, doon siya nagkakaloob. Doon siya nagbibigay. Sabi sa NASB, in the proportion that he had means. So yung existing pa rin, hanggang ngayon ay proportionate. Okay, hindi na 10%, pero proportionate. Hindi ito kung ano lang ang magustuhan ko. Ito'y proportionate sa kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon. No, Old Testament, tithing proportionate, 10th of 100. Ngayon naman, proportion nung aking tinatanggap mula sa Panginoon. 1 Corinthians 16, sabi doon, now concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something, storing up, ano yung word? As he may prosper. Sabi ni Joseph Pipa Jr., yung word na as he may prosper, proportionate giving pa rin. Kung paano siya pinrosper ng Panginoon, kung paano siya binless ng Panginoon materially, doon siya kumukuha ng i-store niya para sa giving. Hindi ito kahit ano na lang. Hindi ang New Covenant giving ay kahit ano lang yung gusto ko.
Hindi ganun ang New Covenant giving. Ang New Covenant giving, according sa pag-prosper sa akin ng Panginoon. Proportionate pa rin. So, ano yung standard natin ng proportionate giving ngayon? Ang mali ay subjective feeling. Mali. Hindi ganun ang giving sa New Testament. Hindi giving sa New Testament, ano lang yung nasa bulsa ko, ano lang gusto ko, ano lang matira, ano lang yung excess sa budget. Wala kang makikita sa New Testament na ganong klase ng reasoning sa Christian giving. Ang makikita natin sa New Testament palagi, proportion. As he prospers, as he in his ability, proportionate palagi. Ano? So, therefore, ang better standard ng New Covenant giving ay yung tithes bilang starting point. Ibig sabihin, ito yung pinakamababa pa sa usapin ng Kristiyanong pagkakaloob. Mamaya, sermon natin, 2 Corinthians chapter 8. Yun mismo yung nakalagay doon sa 2 Corinthians 8. Yung mga Macedonians, they gave more than yung kanilang ine-expect sa kanila. Ano ine-expect sa kanila? May ine-expect sa kanila. No? Tapos more than yung kanilang ipinagkaloob. So yung principle na yon ay usapin ng free will offering sa Old Covenant beyond ng nire-require sa kanila. So tatapusin natin ito ng sunod-sunod na quotes. Sunod-sunod na quotes ito. Joseph Pipa Jr., sabi niya, thank you, Deacon. Sa kanyang book again, sabi niya, as we are looking at Christ's theology of giving, I submit that a floor of 10% proportionate giving should be the starting point in Christian stewardship. Again, hindi tithes ang end goal, ito yung start. Ibig sabihin, ito yung pinakamababa pa sa usapin ng Christian giving. As God prosper His people, may we be able to give more. Whatever anyone gives above the tithe is a matter of liberty. Nasa sa iyo yun, yung usapin ng liberty niyon. Nevertheless, God calls us to give sacrificially. The minimum is 10%, but we thank God for His goodness to us and rejoice what we can give more. Marami pa tayong pag-uusapan dito sa two lessons. Pero next, kay Irenaeus, church father, sa kanyang sulat sa Against Heresies, ito yung sabi niya, while the Jews had the tenth of their goods consecrated, kasi Old Covenant, the Christians, on the other hand, have received freedom from the Mosaic law, as signs that all they have to the uses of the Lord, cheerfully and freely giving them, and not in lesser portions only. Sabi ni Irenaeus, as becomes men professing the hope of greater things. Narinig ko rin ito kay Pastor Romeo Endaya. Isang beses merong usapan sa Rebap meeting, discussion. Ang blessing ng New Covenant ay hindi hamak na mas malaki sa blessing ng Old Covenant. Therefore, yung pagbibigay sa New Covenant should be greater, hindi lesser. Kasi yung hope natin ay hindi kaperasong lupa, sa Kanaan, ang hope natin buong mundo ibibigay sa atin. Pinatawad tayo sa kasalanan natin. Inampun tayo bilang anak. Anak na tayo ng Diyos. Yung hope at blessing natin sa New Covenant, hindi may compare sa blessing ng Old Covenant. Therefore, sabi ni Irenaeus, dahil yung hope natin ay greater, yung giving natin ay greater. Hindi lesser. Hindi mas malaki yung binigay sa'yo, tapos mas maliit. Kasi yung mga naniniwala sa position 2, sinasabi na, hindi na applicable yung tithes ngayon. Ano yung meaning nila doon? Therefore, mas maliit ibibigay ko. Hindi ako naniniwala sa tithes. Kaya naman, mas maliit ibibigay ko. No. Ang sinabi ni Irenaeus, no. Pinalaya tayo sa Mosaic Law para mas maging liberal tayo. Mas maging liberated tayo sa usapin ng generosity natin. Ano next? Basahin ko muna to. According kay Irenaeus,
yung grace na tinanggap natin, it produces greater generosity than the law. Dahil we're under grace, therefore greater. Hindi lesser. Naalala nyo sa Book of Jude, yung sinasaway ni Jude na ginagamit yung grace para sa kanilang passions. Ginagamit din, nasa grace na tayo eh. Therefore, pwede na ako magkasala. Pwede ko nang, hindi na ako magbigay. Pwedeng akin lahat ng pananalapi ko. No. Wala, hindi pwedeng gamitin yung grace bilang reason para sa disobedience. Ang grace ay nag-uudyok sa atin sa greater obedience sa Panginoon. Next, second to the last na to na quotes. Si R.C. Sproul. Nadalong isip ako kung i-quote ko siya eh. Sabi ni R.C. Sproul, conclusion niya sa book niya na How Should I Think About Money. Sabi ni R.C. Sproul, we've talked about investments, delayed gratification, and participating in ownership even in a small way. But the most important investment we can ever make is in the kingdom of God. Tithing is not a net loss. I have never missed a single penny that I have given to the work of God. The older I get, nung nabubuhay pa siya, the more I go beyond tithing because I see the importance of investing in the best long-term investment there is. Sinabi niya, I'm not saying you should give your tithe so that God will open up the windows of heaven and give you a shower of blessing. Malaka yan eh. Hindi niya sinasabing, under tayo ng Old Covenant. Hindi niya sinasabi yun. Ito yung sinabi ni Christ. Sabi niya, do not lay up your treasures on earth where moth and thieves, they can get it. But lay up your treasures in heaven where neither moth nor thieves can get it. Sabi ni R.C. Sproul, I'm talking about investing in that which has eternal significance and eternal value. Yung work ng Panginoon. And lastly, si Randy Alcorn. Sabi niya, hindi ito book, article ito. You can search that. Sabi ni Randy Alcorn, tithing is the training wheels of giving. Parang, pag nag-aaral ka magbabike, ako pa nagsabi na nasa, pag kunyari nag-aaral ako magbike, yung mga nag-aaral magbike, kailangan may training wheels. Kailangan 4 gulong muna. Hindi pwedeng diretso agad. Training wheels nila yon. Pag marunong na sila magbike, tatanggalin na yung training wheels. Kasi mas kaya na nila ng sarili nila. Yun yung sa illustration ni Randy Alcorn. Sabi niya, yung tithing na yan, training wheels yan, we can start there. Pero, kapag marunong ka na, you will go beyond that. Hindi ka na mananatili doon. Training wheels siya para sa hindi marunong magbigay. Kung hindi pa tayo liberal sa ating giving, it is a good starting point. Doon magsimula at pag ikaw ay nasanay na, tanggalin mo na yung training wheels, makapagbigay ka na ng malaya. Higit kaysa sa training wheels. No? Sabi niya, steady bicyclists no longer need training wheels, but wobbly bicyclists do. If they don't have training wheels, they won't learn to ride. Likewise, most people who never learn to tithe never really learn to give. Obviously, we need those training wheels. New Testament grace is not a license that frees us. To clutch tighter to material wealth. Hindi tinuturo ng biyaya ng Panginoon na maging ganid tayo. The bar has been raised. New Testament believers are called upon to be far more sacrificial and generous. Next. Ito yung last. Sa natin makikita yung standard ng giving sa New Testament. Nasa law ni Moses? No. Ano yung standard sa New Testament? Kahit anong grace ang pag-usapan natin. Kahit anong grace. Kahit anong virtue. Sino yung standard? Si Christ. At anong ginawa ni Christ? Anong standard yung ginawa? Pag sinabi mong love, gusto ko matuto magmahal, look at Christ. Ganon yung pagmamahal. Gusto mong matuto ng patience? Look at Christ. Ganon yung patience. Gusto mong matuto ng gentleness? Look at Christ. Tignan mo siya doon. Gusto mong matuto ng mercy? Look at Christ. Gusto mong matuto ng generosity in this regard? Look at Christ. Yung sa kanyang
kamatayan doon sa cross. The more we understand yung cross ni Christ, the more we will be generous in our giving. Hindi na magiging usapin na, ano ba yan? Bakit ganito kalaki? Hindi na. Tignan mo kung gaano kalaki yung sinakripisyo niya. That is what you received. Ito yung tinanggap natin mula sa Panginoon. At mas kinoconform tayo ng Panginoon sa image ni Christ, mas nababawasan yung ganid natin, nababawasan yung discontent natin, nababawasan yung ating selfishness, nababawasan yung ating materialism, nababawasan yung ating love of money. Kung hindi, napapalitan ito ng image ni Christ. So, ito yung pinaka-standard natin. No? Training wheels to, pero ito yung goal. Ang goal ay hindi tithing. Ang goal ay Christ-like generosity. Hindi natin maaabot yun. Ano ibig sabihin? Mag-grow tayo na mag-grow. Mag-grow sa generosity ng Christ-likeness. So, doon tayo nagtatapos. Sige, any question? Si Sir Manny. For the Levites and Yes. all, then even for the poor. So yung kung 10% yung naging starting, is na yung practical wisdom na pwede natin gawin para paano natin proportionate yung giving natin na meron sa temple tapos meron din sa mga hindi. So parang na ano pa, kailangan ko siyang paghiwalay yung starting mo. Yan, giving natin ngayon, monthly. So, sa monthly na yun, parang sa akin, napupunta most of us sa kingdom ng Diyos. Yeah. Tapos, paano, at napaisip naman ako, paano naman yung sa ibang portion ng giving, katulad dun sa Corinthians, ang instruction ni Paul, kung ano lang yung nasa ability mong ibigay, itulong dun sa mga kapatiran. So ayun pas, yung practical wisdom lang paano i-proportionate yung pagbibigay natin ng balanse sa giving sa gawain ng Panginoon, then gawain din sa kapatiran or sa mga in-need rin, kahit hindi kapatiran. Yes, tama. Thank you dun sa question, Sir Manny, kasi yun talaga yung purpose sa Mosaiclo. No? Sa Mosaiclo, yung tithing nila ay para sa Levites, para sa temple, tapos para sa poor, orphans, widows, saka foreigners. Now, etong tatlong ito, dahil yun rin yung magiging purpose niya sa New Covenant. No? Para ito sa usapin ng worship ng Diyos at secondarily para sa mga benevolence. Now, sa question na paano ako magbibigay na proportionate according sa need na yon. So, dalawang paraan. Una, yung pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon, kasi binibigay natin sa gawain ng Panginoon, yan yung financially minamanage ng church para maging proportionate. Ito yung para sa kingdom ng Diyos. Tapos, meron doon na mas maliit para yon sa benevolence. So, pag nagbigay tayo faithfully sa gawain, doon mismo sa pagbibigay natin na yon, sa binigay natin na yon, nahahati na yon para sa benevolence at doon din sa gospel work. Given na yon. Pero outside of that, pwede pa rin tayo magbigay on our own in terms ng benevolence sa ibang mga nangangailangan. Actually, yung mga binasa natin sa Corinthians, sa Acts, puro iyon outside. Mga special projects iyon ni Apostle Paul para sa mga nangangailangan sa Judea. So, itong mga church na to, kaya palagi sinasabi, to their ability, dahil hindi sila required, pero gusto nila mag-participate sa pagtulong doon sa mga nangangailangan. So, beyond ito doon sa kanilang mga pagbibigay sa sarili nilang mga gawain. So, kunyari, sa ating church, may portion na ibibigay para sa benevolence. Pero outside of that, pwede pa tayong maglikom para sa benevolence additionally. Tapos, ganun din personally, pwede tayong magbigay sa mga
ibang tao. Kumbaga, on top na siya ng ating giving for kingdom work. Kahit na yung binibigay natin sa kingdom work, may portion na doon para sa benevolence. So, follow up. Second. Last na pass. Doon sa part na pinoprosper tayo ng Lord, biglang pumasok sa isip ko yung mga bonuses natin. Paisip ako, part rin siya ng pagkaloob ng Diyos sa atin. So, ayun, so parang napaano ako ngayon na parang need ko pala rin na sa part na yon is may bigay pa rin ako na portion para sa gawain ng Panginoon. Yes. So, ayun pa. Sayon ko lang kung ano ba. Kung kasama talaga. Kasi parang hindi ko siya maiwalay na pag-prosper pa rin sa akin ng Diyos yung mga excess na doon sa regular Normal. income. Tama ba yung pass? Tama yun. Kasi ang pinag-usapan kanina, yung moral law dito, in all of our substance. So kung may mga extra tayo na tinanggap, ibig sabihin, kasama yun sa everything ng ating substance, that we should honor God even dun sa dagdag sa regular nating kinikita. So yung regular plus additional substance natin yan. No, we should honor God. Pare-pareho. Thank you, pass. Thank you. So other questions? Si Ed. Salamat po, Pastor, sa discussion about tithings. Pastor, paano pag tithes yung budget? I mean, ibig sabihin, hindi, biro lang. Ang question ko talaga is about sa Nagpapan siya. Hindi ko na pinansin eh. Hindi, ang question ko po talaga is, paano kapag, halimbawa, yung isang Kristiyano is may utang, gano'n. Yeah. Paano yung practical wisdom sa pagbibigay? Yun lang po. Yeah. Kaya dun sa mga books na kinuta natin, kaya kay John MacArthur, Whose Money Is It Anyway, kay Sproul, How Should I Think About Money, lahat ng mga books sa usapin nito, palagi siyang merong chapter sa managing our finances. Ibig sabihin, kailangan maging tama ako na steward ng aking finances. So, ibig sabihin, hindi ito usapin na dahil may utang ako, paano ako magbibigay? Hindi dapat yun ako. Ang usapin, bakit ako nagkautang in the first place sa aking stewardship? At nung nangutang ba ako, kinonsider ko yung aking giving later on. Kasi yung usapin ng New Covenant giving, yun ang representative ng aking buong pagbibigay sa Panginoon. So, ibig sabihin, beware or be aware na kapag tayo nangungutang, sa pag-manage natin ng pera natin at pananalapi, kailangan ang unang-unang iisipin natin, paano yung sa Panginoon muna. So, I would not give an answer na post na. Kasi mahirap talaga yon. Mahirap talaga kapag tapos na. Pero ang sagot doon ay how would we manage God's money prior doon sa usapin na yon. So, hindi ako makapagbigay ng sagot after that. Pero hindi maaalis yung command ng Diyos doon sa ating finances. Okay, Pas. Thank you. Okay Thank you. Sige. So, ibig sabihin, yung ating financial stewardship, kasama yun sa obligation natin sa harapan ng Panginoon. Hindi lang ibibigay natin, kung hindi yung mga financial decision makings natin, accountable tayo sa Panginoon sa lahat ng yan. So, other questions po. Si Ate Angel. Yung pong pagkikip natin ng Sabbath day na kailangan whole day ka nandito. Minomonitor natin through attendance. Tapos yung part po ng financial ministry, sila'y nakakaalam as they record yung binibigay ng kapatiran. Paano po natin ito gagamitin para ma-call out din po natin yung mga kapatid natin na nakikita natin na hindi naman natin alam yung kanilang financial status po. Na paano po natin sila I think makakausap or mabibigyan din po ng makakamusta as to how they are in their giving. Ganun po. Thank you po doon, ate. Very good yon. Katulad nung usapin ng Sabbath keeping natin, ang unang-una natin gagawin ay hindi humatol agad. Ang unang-una natin gagawin ay kausapin.
Ganon din sa ating financial giving. Hindi tayo magbibitaw basta-basta ng salita, hindi tayo basta-basta mag-iisip ng masama, hindi tayo basta-basta magbibigay ng conclusion. Ang unang-unang gagawin natin palagi, kausapin, kamusta na kaya sila? Anong nagsisimula tayo, actually hindi pa namin nakikita ni Pastor Erdy. Pero yung listahan na yun, nandun yun for oversight. Hindi yun nandoon for kahit anong purposes, nandun yun for oversight. Para kapag nakita namin, okay, baka may problema si kapatid na ganito, baka kaya ito, kailangan niya ng tulong, hindi nagsasabi. So, para yon sa oversight natin sa isa't isa. Yun po yung purposes nun. Kaya, pag nagpa-financial reporting tayo, hindi natin pinapakita ano yung giving ng isa't isa. Walang ganun sa financial report natin. Ang financial report natin ay ano na yung, summary na ng mga financial giving natin. So, ayun po, we can help, sa pamamagitan una ng pagkausap. Yun ang pinakauna talaga. Tapos, asking na, how can I pray for you? Sa usapin ng finances. So, doon natin matutulungan. Ganon din sa Sabbath keeping. Any follow-up po? Naisip ko lang po, Pastor, kasi di ba kapag po hindi sila present ng Sunday is sinasabi natin sa congregation the reason why they are not here for us to pray for them. But in terms of finances, we keep it private. Ano po kaya yung doon, Pastor? Hindi ko siya masasagot directly ngayon. Pero yun, isa sa of course sensitive topic ito, usapin ng money. And mamaya ko pa ito sasabihin eh. Pero isang very sensitive topic siya na maganda mapag-usapan bilang mga kapwa believers. Pero ang pinagkaiba kasi nito doon sa ibang topics ay mapapansin natin sa Book of Acts na ito ay palaging kusa na pagbibigay at hindi ito, kumbaga ang church ay hindi communism. Na kailangan required ka ng ganito, required ka ng ganyan, required ka ng ganito, required ka ng ganyan. At kapag hindi mo binigay ito, patay ka. Hindi tayo ganon. So, yun lang ang naisip ko. For now, I cannot answer it fully, pero I do not think it is wise na i-public pagsausapin ng monetary funds na pagbibigay ng bawat isa. Pero, it is wise na kausapin directly yung isang believer. Hindi natin pinapublic yung giving, pero sobrang public kasi pag Sabbath keeping. May difference sa kanya. I cannot answer satisfyingly, pero may difference sila. Hindi sila one-to-one parallel. Yung giving at yung Sabbath keeping. Sige po. Tama naman po yung sinabi niya, no, na agree po ako doon na kasi kapag absent ka, lahat nakikita na wala ka. Pero whether you give or not sa ating sa church is hindi yun, it's not known to everyone. Hindi po siya like nakikita. Okay. Thank you po. Thank you, Ate Angel. Sige po, other? Kung meron pa siguro last question. Again, meron pa tayong pangalawa at pangatlo na lesson dito. Pangalawa ay tithing old to new. Tapos sa dulo ay bakit blessing yung giving. Yeah. Sige. Any other question? Meron si Josh. Last question. Last. Sige, paabot na lang. Good morning. Good afternoon na pala, Pas. Regarding naman po sa pag-manage ng mga finances ng fund na siya ng church, i-discuss din. Part siya nung three-part series. Sorry. Yung regarding Sa pag-manage. Kunyari, regarding benevolence tsaka sa ibang parang expenses ng church, i-discuss din siya kung paano i-manage. Hindi. Ayun, Pero prior, nagkaroon tayo ng lesson nun. I think recorded siya kung paano dapat i-manage ng
church yung budget ng church? Ano yung hierarchy ng priority sa budgeting ng church according sa New Testament? Pero hindi siya madidiscuss later on. Siguro yung question ko about it is sa pag-manage ng finances or pag mga expenses ng church, hindi ko na kasi matandaan yung lesson doon. I-summarize ko. Ang specific question ko about it is magde-decide ba yung buong congregation or members doon sa mga specifics or mga mga office bearers lang yung de-decide. Yeah. Okay, thank you, Don Josh. So, may general principle yung New Testament. Ang priority ng New Testament ay worship. Yung pinaka-bulk ng kailangan ay para sa usapin ng worship, sa preaching, sa usapin ng kahit ano sa worship, sa building or what, sa mga gamit, doon natin kinukuha. Kaya, pag binalikan natin yung percentage sa mga many financial reports natin, nandoon yung percentage. Palaging nandoon, no? So, ang pinakamaliit na percentage doon ay yung benevolence. At yung benevolence, hati pa yon, no? Bakit? Kasi yun yung nakikita natin sa New Testament. For example, sa Galatians chapter 6, sinabi, do good to everyone, especially to those who are in the household of faith. Ibig sabihin, yung benevolence, may part siya. Sa Acts chapter 15, sa Jerusalem Council, pinag-usapan yon. Sa Galatians 2, sabi ni Apostle Paul, I agree, we should help the poor. Pero hindi siya ang priority. Pero kasama siya. So, dalawang main, worship. Pangalawa, lesser, benevolence. Yun yung pinaka-main. Now, yung tanong mo, Josh, ay, paano yung sa specific decision making nito? Kailangan ba lahat? Hindi. Hindi kailangan lahat. Pero may boses lahat. Pwede mag-suggest, pwede mag-input lahat, pero hindi ito usapin na bawat... May ganong churches at hindi sila makapag-decide. Kasi kung kada bibilhin, no, deacons, kanya kanya-kanyang ministries, kada bibili tayo ng sabon, botohan tayo, hindi siya practical at hindi siya reliable. Merong mga gastos yung church na kailangan, hayaan mo na yung deacons mag-decide. Kahit kami mga pastor, di namin pinapakailaman, bahala kayo. Kayo na mag-decide. Hindi kailangan lahat ay issue sa usapin ng pananalapi sa church. Kaya natin, kaya merong diaconate office, ay para mismo doon. So, ibig sabihin, itinalaga sila para magtagapangasiwa nung table sa Acts chapter 6. So, ibig sabihin, hindi lahat kada ay magbobotohan yung church sa pinakamaliit na decision making. However, I would say na kapag may major financial decision yung church, kailangan magbotohan. Kunyari, usapin ng building, so usapin ng malaking ibibigay, malaking ilalabas, kailangan ng consensus niyan sa church. Hindi pwedeng basta-basta. Pero doon sa maliliit, ordinary, palaging ginagastos, hindi na kailangan. Pero sa major, I believe kailangan na mag-usap ng church na we agree dito. Kasi member sila ng church eh. So, doon. I think doon ko gagawin yung distinction. Major financial, lahat dapat involved. Sa mga minor, hindi kailangan lahat mag-decide. Magkakaroon ng paralysis doon. Wala nang magiging decision dyan. Kasi palaging merong hindi agree sa mga malilit. Pero sa major, kailangan. Hindi dapat labas yung mga members doon. So, any follow-up? Wala naman pass. Naisip ko lang another topic is, since may parte ng pagiging membro ng iglesia yung tithes, pagta-tithes and offering, ano naman yung parang may rule ba or meron bang possibility or darating ba sa point na kailangan manghingi ng funding outside
Ibig sabihin, non-member, kunyari mag-fundraising. So, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito? Or ano yung guidance about it? Yun lang yung last question. Mag-fundraise for what? Fundraising. Para sa... Kung ano yung mga, for example, yun, kailangan makapagkalap ng fund for bibilhin na lupa or meron talagang needed. So, para sa kulang church. talaga para sa church, ganon. May siguro one instance din is meron tayong sinusupport na nagme-mission, ganyan. Nag-ask sila for fund ba or parang nalalaman na lang natin na kailangan nila ng help with their finances. Ganon. Ano yung mga may guidance or rule doon? Manghihingi ba tayo pag kailangan natin? Magpa-fundraising ba tayo? Ano ba siya? Biblical ba siya? Ganon. Siyempre, yung ordinary ay kailangan within the church. Their ability. Pero kung meron tayong mga pangangailangan na beyond our ability, hindi masama na mag-fundraising. Actually, itong sa Acts, fundraising to eh. Itong sa Acts, si Judea, fundraising to eh. Fundraising siya ng many churches para sa church ng Judea. At ang nag-fundraising si Paul. Si Apostle Paul mismo. Pero, according to the freedom yun ng mga gustong mag-participate. Hindi sila pinilit. Sila mismo ang nagkusang loob na gusto nilang tumulong. So, sa usapin ng mga fundraising, hindi siya mali. Bilang occasional na sa usapin ng pangangailangan ng isang local church, we can do that. Yes. Kunyari, kailangan sa building natin, sa lahat, pwede tayong gumawa nun outside ng means ng church. Hindi siya mali. Sa mga needs, kunyari, sa karamdaman, pwede tayong mag-fundraising doon para sa usapin na yon. Ang sinasabi lang ay, ito yung ordinary means, pero outside of this, may liberty tayo na gumawa ng mga fundraising para sa specific purpose. Pero, occasional siya. Hindi ito yung magiging kagawian na kada kibot mag-fundraising para sa kasi meron tayong mismong funds para doon. Pero sa mga hindi kaya, hindi na kaya ng budget, we can do that. Yes. Hindi siya mali. Si Paul mismo nag-fundraising doon para sa Jerusalem Church. Ayun lang pa. Salamat. Yes. Okay, sige po, manalang. Sige po, ate. Kung mabilis lang, sige. Sige. Masasabi natin sa mga church na naglalagay sila ng mga scholarship para po sa mga bata. Then, para nahihikayat din po yung mga parents or yung ibang bata na, dito kayo mag-church kasi may scholarship, mag-apply kayo ng scholarship. Ano po ba siya? Biblical, ano po ba siya? O nakakatulong po ba sa faith yun ng isang Kristiyano? Or, yun po. At thank you po doon, ate. Yung usapin ng benevolence, ang pinaka pinagtutuunan nun ay yung basic needs. Basic needs. Normal na pangangailangan nila bilang para mabuhay. So, yun yung pinaka-main. Ibig sabihin, kung usapin niya ng education, hindi siya primary, na hindi obligation ng church na magpaaral. Diretsahan. Hindi obligation ng church magpaaral. Ang may obligation magpaaral ay magulang, pero hindi ko sasabihin na bawal siya. Pwede siya. Pwede siyang gawin ng benevolence, pero may priority nga lang. Kunyari, pagpapaaral kaysa tulungan yung talagang naghihirap, unahin natin to kaysa dito. So, it's a matter of wise decision making para sa church, sa mga deacons, kung paano ito i-handle. Yes, pero hindi po siya masama. Tapos, usapin ng evangelism. Kung gusto natin evangelize natin. Huwag hindi dahil may utang na loob sila. Mahirap yun eh. May utang na loob ka sa amin, pinaaral namin anak mo, mag-church ka sa amin. Hindi ganun. Kailangan out of their free na kagustuhan nila, sila ay dadalo, sila ay hindi dahil may utang na loob. No? I think practical strategy siya
Kaya lang ang hirap. Hindi ganun, wala tayong makikitang ganun. Baliktad nung nagpakain si Jesus ng 6,000, 5,000, 3,000. Ang unang ginawa ni Jesus, nagturo siya. Nung nagutom, sa kanya binigyan. hindi siya, oh, may pagkain dito. Biglang tuturuan pala. Hindi ganun yung ginawa ng Panginoong Jesus. Sila ay nakikinig, saka binigyan. Hindi ko sinasabing mali. Okay, kunyari, feeding. Okay lang yan. Mag-feeding, tapos magtuturo. Hindi mali. Ang hindi ko matanggap ay yung magkakaroon sila ng utang na loob dahil binigyan mo. Gagamitin mo yung utang na loob para sila'y makapakinig. Ang hirap nun. Kailangan sila'y makinig ng malaya sa ano nila. Hindi dahil, wala nandito kami kasi ganito at may other problems pa yon na kung hindi ka dadalo, hindi ka namin bibigyan. Saan nakalagay sa Bible yan? Ang sinabi, nahihirapan sila, bigyan nyo, tapos. Gusto nilang makinig. Dahil sa pasasalamat nila, makinig sila. Pero hindi mo sila pipilitin. Hindi mo sasabihin na, tignan mo, binigyan ka namin. Makinig ka. Wrong. Yun ang hindi biblical. So, yes. As much as opportunity, go, pero hindi natin gagamitin yung pupersahin sila at mapipigilan yung benevolence dahil doon. Yeah. Sige po, let's pray. 12:30. O Diyos naming dakila, banal, banal, banal. Ikaw po ang may-ari ng lahat. Tulungan niyo kami sa mga pag-aaral namin sa usapin ng Kristiyanong pagbibigay. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang pinakamapagbigay, at walang makakatalo sa iyo, Diyos, sa pagiging mapagbigay. At pinupuri ka namin, tinitignan ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.